So hello mga kulit shop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nandito po tayo sa loob ng aming bahay at i-feature ko lang po itong nabili kong mga bikes. Alright, so magandang umaga po ulit sa inyo mga kulit shop. Ayun, so pasensya na po kayo dahil hindi po tayo nakagawa ng mga vlogs tungkol sa ating sasakyan, sa ating crosswind. Dahil eto nga po, nahihilig po tayo sa pagbabike. So lingid po sa inyo mga kaalaman dahil sa ating health issue, pinili po muna natin na bumili ng bike at para mapababa yung ating blood sugar. And then, fortunately guys, normal na po yung blood sugar natin at kailangan lang po nating i-maintain. So na-feature ko na po itong bike na to sa isa sa mga vlog ko. At ayun, medyo narorong timing lang guys. Marami sana akong balak na i-vlog or i-feature dito sa bike na to. Kaya lang, wrong timing dahil pag pumupunta tayo dun sa location, either umuulan, hindi sapat yung oras para makapag-vlog tayo, or marami tayong ginagawa. These past few weeks kasi dahil kuha na ng card at bigayan ng mga grades, medyo na busy tayo at ayun, nabago yung schedule namin, the second grading, kaya nag-a-adjust pa ako dun sa time kung kailan tayo makakapag-vlog. So isa pa rin dun sa mga dahilan, wala naman nasisira dun sa sasakyan natin at wala na rin ako ma-feature dun sa sasakyan natin Kaya eto, gumagawa na rin muna tayo ng mga vlogs tungkol sa bike. Yun, sabi nga ng isang nating subscriber na si Sir JP Loha, shoutout sa inyo sir. Pag nasimulan na raw nating magbike, magkakaroon nga daw tayo ng sakit na upgrade-itis, Ayan, yung hindi mo mapigilang mag-upgrade ng mga pyesa. Pero sa kanya, gaya lang nasa shorts ko, or sa video ko na shorts, hindi naman ako nag-upgrade, Ayan, so hindi ako nag-upgrade. Wala akong binago sa bike natin, original setup pa rin yan, guys, At medyo sobrang sela natin guys. Kada gamit ko nung bike, nililinis natin. Ayan. Minsan nga ayoko nang gamitin kasi nadudumihan. Bago pa naman yung bike natin, brand new. Ayan. So kung mapapansin nyo, kung gaano siya kalinis nung inassemble natin, ayan, maintain natin yung kalinisan ng bike natin. Yan, ginagamit ko naman yan guys sa pagbabike. Kung makikita nyo, malinis na malinis yan. Ayan, diba? So, ito kasi bawat gamit natin, talagang pinupunasan ako mabuti. Dahil para sa akin, gusto ko kasi mapatagal tong bike na to. Yung para sa akin, ma-maintain ko yung ayos niya, hindi siya kalawangin. Dahil steel lang yung batalya natin, most of the parts are steel. So, prone siya sa kalawang. So, para magtagal sa atin yung bike, isa sa mga dapat natin gawin para ma-maintain yan is, yun nga, kalinisan at proper maintenance. Para tumagal sa atin yung mga bagay. Hindi lang sa bike, para sa ibang mga bagay, applicable yan. Kailangan natin lagi silang linisin at alagaan para mas tumagal yung buhay ng mga gamit natin. Ayan. So, hindi nga rin ako nag-upgrade, wala akong nilalagay dyan na mga kung ano-anong parts. So, ito lang pala yung mga binili natin. Ayan. Ito yung ating cycling shirt. Worth 112 pesos lang natin nabili guys. Lazada, Ayan. So, eto naman yung dahil natatawa ako dun sa setup natin pag tayo ay nagbablog na yung ating camera holder is yung stand na inilalagay natin sa ating bike. Bumili ako ng chest mount. Ayan. So, para if ever na magbablog tayo, magta-travel tayo na gamit yung bike at magbablog, ito yung gagamitin natin. So, 160 pesos lang to guys. Ayan, nabili ko. So, yung mga binibili ko kasi guys, talagang mga mura lang. So, hindi tayo na bumibili talaga ng mga mamahalin dahil pang gamit-gamit lang naman natin Yun. Then, bumili ako ng pambomba. Ayan. Yung pambomba na to, hindi lang para sa bike. Pambomba sa mga bola ng anak ko. Tapos, pero din pambomba ng sasakyan natin. Kaya medyo malaki yan. So, ito yung medyo mahal-mahal para sa akin. 234 pesos. Ito. Yung pump. So, meron siyang barometer, may PSI reader siya para dun sa tamang PSI ng binobombahan natin. Ayan, if ever na lumambot yung mga gulong. Ayan. And then, syempre, for safety, bike helmet. Ayan. So, yung bike helmet natin, worth 197 pesos lang. So, yan lang yung binili ko guys, yung mga essential lang para sa akin, May nabili pa pala ako yung cycling
yung cycling, leggings, no? Parang leggings, so nasa 112 pesos din yon. So yun lang yung mga nabili natin para dun sa bike natin or para sa pagbabike natin. So hindi masyadong mabigat sa bulsa. Ayun nga guys. At sa sobrang sailan ko nga guys, no? Ganun talaga ako sa mga gamit, lalo na yung mga bago. So habang ginagamit ko nga kasi siya, sabi ko sa misis ko, hindi ko siya pwedeng magamit sa mga putikan, sa pangbaragan, dahil nga parang conscious ako lagi doon sa kalinisan niya para nga tumagal. So, nag-isip ako kung ano yung gagawin ko, no? Ang naisip ko, bumili ako ng isang bike na pangbaragan or yung pangharabas natin na bike. Yan. So, tingin-tingin ako sa marketplace at syempre, hindi naman tayo bibili rin ng brand new na pangbaragan dahil itong ang binili natin na bike na to na worth 3,000 pesos lang. Halos hindi na natin gamitin kasi nadudumihan, ano. What more pa yung brand new na mas mamahalin, ano talaga. So kaya ang naisip ko, second hand lang yung bilhin ko, and then doon ko iisipin kung pwede siyang pambaragan or hindi. Ayun, at fortunately nga nakita natin tong bike na to. Ayan, yung Foxster. 27.5 ang size niya. Ito nga pala 26ers to yung ating bike na to. Pag ginagamit ko, parang naliliitan din ako guys. And dahil nga siya ay steel, medyo mabigat, no? Ngayon, nakita natin tong 27.5. Ayan, yung Foxster nga, no? So, magkasing bigat lang sila, pero mas malaki to. Ayan. So, nung nakita natin to, ang price nito is 4,500, pero natawaran ko ng 4,000 dahil pick up naman. Pinick up ko dun sa bahay noong pinagbilhan natin. Ayan. So, okay pa naman siya, no? Makapal pa yung gulong. Okay pa naman tong mga shock. May mga konting gasgas lang, tulad nito. Ayan. Ayan, may gasgas na konti. Ayan, very minimal lang naman. Gumagana lahat nung derailleur, front and back, front and rear. Meron siyang 3 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 by 8 na gear. Naka mechanical disc brake. Ayan. Front and back. Ayan. Front and back. Ayan. Wala lang siyang side stand, no? And then, alloy. Alloy na yung mga parts niya. Foxster. Original Foxster. Yung handlebar niya mas mahaba compared dun sa aking ginamit. Nung ginamit ko nga to, parang nakabuka nga yung aking kamay eh. Ayan. Then, ayan, original. Naka-internal cabling. Ayan. So, eto guys, medyo madumi nung nakuha ko. Ayan. Puta natin ng konti, no? Disc brake. Ayan. Medyo madumi yan nung nakuha ko. Eh, nung isang gabi, na pag-uwi ko, siguro, pagkabili natin, tapos umuwi ako ng bahay, pagka-uwi natin ng bahay, nilinis ko siya. So, inabot nga ako ng 12 ng gabi, no? Yan, napagpuyatan natin sa paglilinis. Talagang nilinis ko ang bawat sulok. Yan, tinan nyo naman, dati yan, puro may dumi, merong mga, ano dito sa loob, putik-putik. Oh, kita nyo naman yan, oh, sa sobrang nilinis natin. Ayun, meron lang may natira pa, hindi ko napunasan sa sulok. Pero yung mga hubs niya, ayan, nilinis na. Yeah. Mamaya nga, punasan ko yun. So, ayan guys, hindi ako nakatiis, ano, pinunasan na natin yung sulok, ano, kinat na lang natin yung video. Ayan. So, ganun nga ako kaselan guys, sa mga gamit ko, gusto ko malinis talaga. Ayan, malinis na malinis. O yan, nilinis pa natin ng isa pa, kasi may natira pa. Yan. So, huwag nyo naman ako i-bash dahil sa pagiging malinis ko at maselan. So, sa akin kasi, para tumagal talaga yung mga gamit natin, is kailangan talaga, unang-una, maintenance. Yan. Ngayon, may mga process lang siya, mga konting gas-gas, pero gagawa na lang natin ng paraan para hindi siya masyadong visible. Yan, may mga kalawang ng konti, pero magagamit pa siya. Ito yung nagustuhan ko dito sa bike na to, yung fork niya, may lock. May lock in, lock out na tinatawag, ano. Yan. Tapos mas mataba siya compare dito sa ating nabili dati, payat. Ito, malaki yung fork. Yan, mas machong tingnan. Tsaka syempre 27.5 yan. Ano. Ang size ng ano niya, ito may nakalagay pa. Size niya medium. Ayan.
May 10 years warranty nga yan, no, nakagay. Pero hindi na natin makikiclaim siguro yung 10 years warranty nito dahil second hand natin nabili. Ayan. Mountain alloy. So, yun nga. Sa worth na 4,000 pesos, siguro naman sulit na yung pagbili natin. So, ang iniisip ko ngayon, dahil nalinis ko na siya, ang ganda niya ng tingnan, kung ano naman yung gagawin natin sa kanya. Kumbaga, kung gamitin man natin, magiging kasing selan ba tayo dun sa paggamit ng bike natin na to. Yan. And, sabi ko nga sa misis ko, gamitin niya tong bike na to para tigi-tigisan na kami ng bike nung anak ko para pag umalis kami, magbabike kami, ayan. Pero sabi ni misis, benta ko na lang daw if ever na hindi natin masyado magamit dahil dito sa bahay namin, hindi na rin magkasya yung mga bike, no? 2 bike na yan, no? Konti na lang yung space dun sa bahay namin. Lalo na pa pag pinasok pa yung bike ng anak ko. So, ang gagawin na lang namin, if ever, ipopost namin to, ibebenta para kahit pa paano, mabawi-bawi yung pinambili ko nitong bike. Ayan. So, hindi naman ako yung tipo na, hindi naman tayo yung tipo na talagang mapera para mag-collect ng bike, no? Ayan. So, hindi naman isang plano ko. Benta ko na lang din tong isang bike natin, if ever. No, na hindi talaga gamitin ni Mrs. Yan. Kasi bibihira din naman kami makakapag-bike every weekend lang dahil may pasok naman tayo pag weekdays. Alright. So, ayun pa pala. Isa pa, meron pang plus dito, yung upuan. Pero okay pa. Mapapagtyagaan pa natin. Meron lang konting punit doon sa upuan. Tapos, yung kanyang seat post. Ayun. Ganito na itsura. Yung seat post kasi nito, yung lumang style. Yan. O, yan nga, lumang style, di ba? Then, kung mapapansin nyo nga, yung nasa bottle holder, basahan ng mga nakalagay dyan. So, ganyan talaga kasi lagi may basahan na nakalagay. Ito, ganito din yung nangyari dito. Ayan. O, yan yung basahan. Ayun. So, nagpapasalamat lang ako, guys, dahil sinusuportahan nyo pa rin yung mga videos natin, guys, no? Kahit ito, dumating tayo sa pagbabike, sinusuportahan nyo pa rin. And huwag po kayong mag-alala dahil meron naman akong mga nakahandang video dun sa ating sasakyan, no? Humahanap lang tayo ng timing dahil nga lately, ng mga past few days, talagang busy sa trabaho, wrong timing dahil pagka pumupunta ako dun sa location natin, dun sa Sitio Ragatan, either umaambon, umuulan, or yun, gabi na, ginagabi kami. So, hanap na lang tayo ng ibang timing, ano. At dahil magbabakasyon na rin, ayun, siguro makakapag-vlog na rin tayo ng mga ilang videos pag bakasyon na. Alright, so siguro hanggang dito na lamang po muna ang ating video. At sana po patuloy nyo pa rin po ang supportahan ang Kulit Shop kahit hindi na po tayo muna nakakapag-vlog tungkol sa crosswind natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero lang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!